Eksakto yung punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday! April 10, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Service Contracting Program, 10 piso kada litrong fuel subsidy sa PUVs. Kasado na! Manila LGU, mamamahagi ng 25,000 na ayuda sa mga panaderya sa Oy! Luzon. Oy, thank you! Bakit? Taga Manila ka ba? Oy, Batang Maynila ito. Mga Pinoy sa Lebanon, hinimok na manatili sa loob ng bahay sa harap ng banta ng Israel na magsagawa ng mga pag-atake sa susunod na 2 araw. Atong ang nasa Pilipinas pa rin, muntik ng madakip kahapon ng umaga. Japanese national na biktima sa dating app. Ninakawan sa isang hotel sa Parañaque. Isa sa mga suspect arestado. At outing na uwi sa trahedya, 5 patay sa banggaan ng bus at multicab sa Kamsur. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Inilatag na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong hakbang ng pamahalaan para sa karagdagang suporta sa sektor ng transportasyon at mga commuters sa harap ng naranasang oil crisis. Kabilang dito ang Service Contracting Program ng Department of Transportation para sa public utility vehicles na aarangkada na sa Abril 15. Sa Miyerkules pala ito, kumpatsero. Next week. Sa ilalim nito, babayaran ng pamahalaan ang mga PUV operators and drivers ng 40 pesos hanggang 100 piso para sa bawat kilometro ng kanilang biyahe. Habang ang mga commuters naman ay bibigyan ng 20% discount Yun. sa pamasahe. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. AI ba yun? AI ba yun, kumpatsero? Hindi. Baka kako palitawin pa rin AI eh. Lahat na Hanggang lang kahapon AI, puro hindi pa rin natitigil yung sinasabing namatay na si BBM hanggang kahapon Ang kulit. Saka matatawa ka, limbawa, di ba naka-live sa atin yung video Doon sa Bataan. yung sa Mount Samat. Alam mo ang sagot ng mga talaga naman. Matatawa ka sa comment. May Sabi ba naman luma na yan. Ayun na nga. Nag-relive lang yan. Relive. 83rd araw ng kagitingan yan. Nung nagsalita yung si Governor Garcia ng Bataan, yung sinabi niya 84th anniversary ng araw ng kagitingan. Ay, hindi. AI yan. In-splice siya. Ang kulit eh. Pati may mga screenshot may mga screen grab. Tapos may mga binilugan pa, kumpatsero. Binilugan pa. Ito para patunayang talagang na ikaw naman na magbabasa. Oo nga no. Gaganon ka. Oo nga no. Galit ka pa rin dahil nakita mong may binilugang ganon. Talaga. Mali yan dahil dito
Si Sus kanya, Mario si Joseph. General Ariel Querubin, may nakuha na siya ng picture. Nasa likod siya. Ay, ayun, nasa Ayan, likod si Pangulong Bongbong Marcos, tapos nasa likod niya si General Querubin. Naglabas tuloy siya ng statement. Nag-post tuloy si Sabi ni General Querubin, Ariel Querubin hindi ho ito fake, hindi po ito ito AI. Totoo po ito, kasama ko siya kaninang umaga. At pinatunayan niya ang ang katabi niya sa kaliwa ay si Mike Villarreal. Si Mike ng Pibao, Veterans Bank. Veterans Bank. Tapos sino pa yung nasa kanan niya? Sinabi niya, binanggit niya yung nasa kanan niya. Hindi talagang mga kababayan, wag po tayong magpaloko, no. Alam namin na maraming mga hindi kayo natutuwa sa administrasyon, hindi kayo nasisiyahan kay Pangulong Bongbong Marcos, baka nga galit pa kayo. Pero yung magpapakalat ng ito maliwanag na kasinungalingan, pagkatapos ay magiging bahagi ka pa nun, bahagi pa. At pag nagpapaliwanag, ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin. Ayaw mong tanggapin. Hindi. Ito may mga bilog, baka may problema na tayo sa ating damdamin nun. Bukod sa problema natin yun, baka magdagdagan pa kayo ng problema. Yun. Kapag naatupag kayo ni Secretary Dave Gomez. Mainit nga ulo. Mainit ang ulo ni... Itong linggo na to, mainit ang ulo Mainitin ang ulo ngayon ni Secretary Dave Gomez. Summer na kasi. Alam mo naman, pag medyo walang proteksyon, mainitin ang ulo niya. Nanghahalihaw ngayon. Sec Dave, may magsombrero ka nga minsan para hindi masyadong umiinit ang ulo mo. Magsombrero ka ng puti, tapos magsuot ka din ng puti, para kang kubano nun. Oo nga. Kinakasuhan niya yung mga, dapat naman talagang kasuhan yung mga nagpapalaganap ng fake news. Samantala, namahagi rin ang gobyerno ng 10 piso kada litro na fuel subsidy na may maximum na 150 liters kada linggo para sa mga PUV drivers sa loob ng 3 buwan. Sino bang magsasabi? Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Engineer Tony Nanggel, Tito Fred, Tita Loli, 6:12 ng umaga. Good news sa mga panaderya sa Maynila. Mamamahagi po ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng tig 25,000 pisong subsidiya para sa mga lokal na panadero ng lungsod. Layo ng hakbang na hindi magtaas ng presyo ng tinapay ang mga bakery sa gitna ng tumataas na gastusin sa produksyon. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, ibibigay sa mga panaderya ang tulong pinansyal kapalit ng ilang kondisyon. Makinig kayo sa kondisyon. Ito mga kondisyon. Kabilang narito ang price freeze sa presyo ng kanilang tinapay sa loob ng 1 buwan. Lahat ng klase ng tinapay ba yan? Lahat ng klase dapat ng tinapay. Hindi lang pandesal yan, ha? Oo. Yung pandikoko. Kasama ba dyan? Spanish bread. Egg pie. Yung monay. Monay. Monay talaga. Panderegla. Yung pulang gano'n. Yung pulang gano'n. Ayan, yan yung una. Dapat daw ay walang taas presyo sa loob ng 1 buwan at paggamit sa nasabing pondo upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga sangkap nang hindi ipinapasa ang pasanin sa mga consumer. Ayan, no? Matindi rin talaga itong si Yorme, no? Talaga. Inuunti-unti Kailangan niya talaga iba-ibang proactive. sektor, May action talaga. Saka mainam kong batsero. Okay, magaling si Yorme, pero iba yung meron kang kasama nakapaligid sa iyo na nagmamalasakit. Ayun, no? At hindi tumitigil kaiisip ng para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Binabati nga pala natin ang isang doktor. Si Dr. Cesar Chavez. Ayan. Doc Cesar. The doctor is in. Ayan, the doctor is in. Doc Cesar Chavez. Ayan. Magandang morning. Magandang morning. Alas 6:14 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na.
Hinikayat ng Philippine Embassy ang mga Pilipinong nasa Lebanon na iwasan muna ang mga hindi kinakailangang pagbiyahe at maghanda ng mga pangunahing supply sa gitna ng banta ng Israel na paigtingin ang kanilang pag-atake sa loob ng susunod na 2 araw. Kasunod ito ng anunsyo ng mga otoridad sa Israel na palalakasin ang kanilang military operation sa loob ng susunod na 48 oras. Ayan. Paalala ng embahada, manatili muna sa mga tahanan o shelter, iwasan ang pagpunta sa mga matataong lugar, siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig, gamot at damit na tatagal ng hindi bababa sa 3 araw at panatilihing may charge o baterya ang mga mobile phone. Inuulit po natin sa Lebanon po ito pahayag po ng Philippine Embassy para sa mga Pilipinong nasa Lebanon. Baka kasi may ibang makarinig mag-imbak na raw tayo ng pagkain. May kilala ko, nag-i-imbak na. Meron nga. Kaya nga binanggit yun. May mga ganyan eh. May kilala ko. Nandun sa SNR no, nag-iimbak ng pagkain. Pinapayuhan din po ang lahat na laging itabi sa madaling maabot na lugar ang kanilang mga pasaporte at mahalagang dokumento. Inuulit po natin, ito po ay panawagan ng Philippine Embassy sa mga Pilipinong nasa Lebanon. Magandang morning kay Ate Nilda at Kuya Ed Season. Thank you sa inyong pagtutok. Ang tanong nila, saan daw ba muntik nang mahuli ang puganteng negosyanteng si Charlie Atong Ang? Aba, sa Vietnam ba? Tulad ng nabalita nung nakaraan. Ayan. Diba? Dapat naispatan daw doon eh. Ang dami kasing singkit. Baka akala siya yun. Oo nga. Yan at iba pa sa pagbabalik ng CS Balita. Alas 6:16 ang ating oras. Pas saan magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning. Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hinihintay ho natin yung detalye dun sa, anong tawag doon? Contracting? Oo, yung, di ba yan yung pinag-uusapan natin dati pa? Na ito yung pinaka-ideal talaga eh. Oo. Noong pang panahon na ang dahilan kung bakit natin itinutulak ito ay yung madalas na aksidente sa kalsada. Yung bang nag-uunahan kasi ang mga driver at ang tingin sa tao sa kalsada ay piso. Piso. 'Di ba? Ganun ang terminong ginagamit nila eh. Totoo. Na kaya madalas ang aksidente at dahil nagkukumaripas sa kalsada. Noong pa ho namin isinusulong yang dapat ganun. Alam ko may pinagawa silang ganun dati, sinimulan eh. Merong actually mukhang hindi pala nagtuloy-tuloy, kumbachero, dalawang bagay yung binabanggit mo. Una, yung swelduhan. Yung swelduhan. Una yung swelduhan. Para sa swelduhan. Pero ang pangalawa, yung gobyerno ang magbabayad. Ito gobyerno magbabayad. Parang yung dating itinutulak natin gawing swelduhan ng mga driver. Nag-umpisa yun, kumbachero. Nag-umpisa yun sa mga bus. Sa mga bus. Pero sa mga jeep hindi na. Pati kaya dito sa Metro Manila, mga bus sa Metro Manila, gano'n? Actually, yes, pero hindi lahat. Kaya dapat istriktong implementasyon yan eh. Yung po bang ang mga driver
magiging swelduhan. At ituring na regular employees. Regular employees. Na may mga benefits na hindi katulad ng yung iba kasi nasisilaw na hindi, mas malaki kita namin dito sa porsyentuhan. Malaki nga talaga. Dahil magkukumamot ka sa kalsada para makikipag-unahan ka, para makakuha ka ng mas maraming pasahero, at kahit na mga nakasabit na sa estribo, sakay ka pa rin ng sakay. Dahil, talaga. mas marami, the more the merrier. Totoo. Diba? Kaya hindi rin naman kumbatsero, kaya siguro yung ibang mga operator hindi rin naman ipinatupad yon. Hindi lang dahil sa ayaw ng mga tsuper, kundi pabor din sa kanila na nagkukumamot yung mga driver sa dahil sila rin ay sumisigaw ng the more the merrier. Iyon, mismo. Ganun eh. Kaya Habang nga, malaki ang revenue, happy ang operator at saka driver. Pero Kaya yung danger nga po nun, yung peligro. nawawala na ng disiplina ang mga tsuper, mismo yung mga pasahero nawawala ng disiplina. Ngayon gagawin ho yan ng gobyerno, pero sa paraang ang gobyerno ang magbabayad. Ayan. Ito, kaya nga sinasabi natin, magandang ngayon simulan din ito at ituloy-tuloy na. I-resume. Ito gawin ng Batsero ay nagawa na nagawa na nung panahon ng pandemic. Naalala nyo, walang biyahe ang mga driver dahil sa walang pasahero. Ang ginawa po ng gobyerno, sila po ang nagbayad sa mga operators at drivers. Sige, mamasada kayo. Kahit konti ang pasahero, babayaran namin kayo sa certain number of trips. Ayan, Kaya nag-umpisa po yan. Kaya lang natigil na dahil wala na yung pandemic. Wala na yung pandemic. Ngayon, ito, para tayong may pandemic. Para tayong may pandemic. Pwede talagang ipatupad ito. Kaya nga, hinihintay natin sina Secretary Banoy Lopez, tsaka si LTFRB Chairman Dante Lantin. Hindi na, kumbatsero. Napalitan na ba si Chairman Dante Lantin ng LTFRB? Hindi na si Dante Lantin. Ganun ba? Iba na ba? Hindi na. Sino na ba ang LTFRB Chairman ngayon? Hanapin ko nga. At andito yun sa... Winston Hines. LTFRB Chairman Winston Hines. po nga kinokontak po natin si Chairman. Para sa detalye niyan. Kasi may narinig akong may 20%. So hindi pala libre ang mga sasakay. Hindi dito. libre. Magbabayad pa rin. Yes. Pero mas mababa. Yun. Kumbaga, ang makikinabang dito ay kapwa yung tsuper at yung pasahero. Oo. Na may gastos ng gobyerno. Pero babayaran ng gobyerno, ano lang din, subsidy lang din. Hindi yung buong 100%. Hindi 100%. Hindi katulad sa Maynila kasi kung batsero, kaya nagagawa ni Yorme yan, 1,100 jeepney units lang yan Yung nandito. Kaya 100% din ang libre ng mga pasahero. Ng mga taga Maynila man o hindi taga Maynila. Kaya hindi na kailangan magbayad ng pamasahe yung sasakay doon. Totoo. Kaya lang, kung gagawin ng gobyerno itong nationwide, via satellite, mauubos ang pera ng gobyerno diyan kung ililibre lahat. Hindi kaya. Hindi kaya. Baka sabihin meron sigurong mga pangunahing ruta lang na talagang maraming pasahero o kaya yung talagang major arteries sa public transportation. Pwede sigurong gawin yun I'm sure na pag-aralan na yan ni na Secretary Bani Lopez kung saan-saan. Secretary, tumatawag ko kami para sa dagdag na detalye tungkol dito. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Eto na, muntik na ma-corner ng otoridad ang puganteng negosyanteng si Charlie Atong Ang kahapon. Muntik lang. Ito po ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla matapos na may magtimbre sa kanila ng kinaroroonan ni Ang sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, agad na responde ang mga operatiba sa sinasabing lokasyon ni Ang, ngunit nakaalis na ito bago pa man sila dumating sa lugar, kaya't di nila naabutan. Nang may magtimbre daw po sa mga otoridad, ay may nagtimbre din kay Atong Ang. Sabi, positive si Atong Ang dito sa lugar. May tumawag din kay Atong Ang, positive si Secretary John Vic, papunta dyan.
Panginoon kong buhay to. Ano. So nandito raw. dito sa May Pilipinas. 20 million na reward para kay Atong Ang. Nako. Alas 6:26 ang ating oras. Mayong buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamudiha. Gising na ba kayo? Pinagsisipa at ninakawan pa ang isang Japanese national sa Paranaque matapos makipag-meet up sa isang transgender na nakilala lang niya sa dating app. Nako, eto na. Ayon sa 26 anyos na nadayuhang tawagin na lang natin sa pangalang Uri. Henry, may kinalaman ka ba rito? Kilala mo ba ito, Henry? Mother. Nung isang araw, yung police woman, Ara. Ngayon naman si Uri. Mother, kilala ba ni Henry ito? Ang Japanese national na si Uri. Si Uri. Ayan. Pumayag siyang makipagkita kay Riley sa kanyang hotel room kung saan dumating ito kasama ang dalawa pang transgender. Ayun. Nang makapasok na sa kwarto ay pinwersa umano siya ng mga ito na gumawa ng sexual act. At pagkatapos ay hinirita siya ng 2,000 piso bawat isa. Bagay na pumalag itong biktima. Dito na siya pinagsisipa ng mga sospek at tinutukan pa ng baril sa muka habang pilit na hinihinga ng pera. Sinamahan ng isa sa mga sospek ang dayuhan para lumabas at mag-withdraw. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ng biktima para magpasaklolo sa hotel receptionist sa pamamagitan ng pagtatype sa kanyang cellphone. Agad namang rumesponde ang mga otoridad at naaresto ang isa sa mga sospek habang nakatakas ang dalawa pa nitong mga kasapakat. Tangay ang nasa 200,000 yuan. Kala ko Japanese. Kala ko ba Japanese ito? Mother, kala ko ba Japanese? Ba't yuan ang pera? Nalilito na ako. Pag yuan ay RMB. Yun yung China yan. China yun. Ang lakas ng RMB ngayon. Magkano ngayon? Ibig sabihin, malakas siya. Dahil ang sabi ng Iran, tatanggap lang sila ng bayad sa order sa kanila ng fuel, ng crudo, kung in yuan. Yuan hindi ang gamit. dollar. Oo. Baka kaya itong Japanese na ito, yuan na inipon. Maaari. Japanese Sa national. bagay, naisa hindi siya. Napagkamalan niyang babae yung... Okay. Nalito na ako sa istorya na yun eh. Transgender eh. 200,000 yuan at 9,000 pesos. Samantala, isang malungkot na balita. Nauwi po sa trahedya ang masaya sanang outing makaraang magkabanggaan ng isang pampaserong bus at kasalubong nitong rescue vehicle sa Ragay, Camarines Sur na ikinasawi ng 5 at ikinasugat ng 7 iba pa. Karamihan sa mga biktima ay taga Lupi, Camarines Sur, nalula ng Photon Light Rescue Vehicle. Ayon sa Camarines Sur Police, nangyari ang aksidente nang iwasan ng driver ng bus na Mark Eves Transit ang isang orange road signage o babalang karatula sa Andaya Highway, kaya napunta ito sa kabilang linya at nabangga, head-on to, kumbachero. Ang kasalubong na rescue vehicle na multicab. Sa lakas ng pagkabangga, pawang dead on the spot ang 5 lula ng rescue vehicle matapos tumilapon ng ilang metro. Lumitaw pa sa investigasyon ng pulisya na karamihan po sa mga biktima ay mga empleyado ng LGU ng Lupi at patungo sana sa beach outing na naging bangungot. Teka muna, pasensya na kayo, kailangan ko ring banggitin to una, nakikiramay tayo dun sa pamilya ng mga biktima. Pero ang gamit nila ay official government vehicle sa outing. Sa outing. Oo. Kasi bawal yun. Di ba? Lalo na ngayon. Di ba? Medyo mahigpit ito. Pero of course, yun na may nabanggit ko lang. Pero yung aksidente talaga. May iniwasan daw po na signage. Kaya lumipat ng lane ng bus. Ayun. Head on. Paano ka bubuhayin na? Bus yun eh. Ang laki nun. Nako. Karamay po kami sa mga naulila ng mga biktima.
Winasak ng Bureau of Customs Port of Zamboanga ang mahigit sa 266 million pesos na halaga ng mga nasamsam na smuggled na sigarilyo sa isang waste management facility sa barangay Manikahan, Zamboanga City. Kinumpiska ang mga naturang sigarilyo dahil sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Pinangunahan ang condemnation activity ni Enforcement Group Deputy Commissioner Nolasco Batan at District Collector Elinita Abanyo bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya laban sa smuggling at economic sabotage. Sa mensahe ni Commissioner Ariel Nepomuceno, binigyang diin ito ang kahalagahan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas Yan. laban sa mga ilegal na kalakal. posibleng mabawasan ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ha? Aha. Totoo ba ito? Aha. Aha. Magkano? Magkano? Sa pagtaya ng oil industry sources, Aha, ayan na. namumuro na Namumuro, matapyasan ng 2.50 hanggang 3.50 ang kada litro ng diesel. At piso naman sa gasolina. Para palang hindi rin nabawasan. Basta yung 2 piso dati, ang laki na yan. Ay, laki na Pag parang magtataas. napapalundag pa tayo dyan. Wow! Ano? Big time! Ano? Big time! 2 pesos na naman na increase. Ayan, kapag rollback naman na nagtatatalo na tayo, 2 pesos. 2 piso. Pero matapos ang 20 pesos na increase na sunod-sunod. Yung 2.50 rollback saka 3.50 rollback, parang, ano ba yan? Katiting! Ganun talaga. Ay, nako. Ganun talaga. Talaga. Sabi po ng mga oil industry sources, sino kaya itong mga sources na to? No? Ang projection daw po ay, ito yung ibinatay ang projection sa 3 araw na trading ng Means of Platte Singapore. Napaunahing basihan ng presyo ng petrolyo sa Timog Silangang Asya, kabilang na ang Pilipinas. Pinangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang groundbreaking ceremony ng bagong Mount Samat Flagship Tourism Enterprise Visitors Complex. Ayun. Ayon kay Mark Lapid, bahagi ito ng gagawing pagsasaayos at pagpapaganda sa Mount Samat National Shrine upang gawin itong premier immersive historical site para sa lahat ng mga lokal at dayuhang turista. Ang itatayuan niyang Visitors Complex ay binubuo ng 3 pasilidad, kabilang ang Tourist Assistance Center, Visitor Center at Multipurpose Administrative Building. Sabi ni Lapid, nasa 170 million pesos ang pondong inilaan ng CHESA para sa naturang proyekto. Maganda ito. So magkakaroon na ng Tourist Assistance Center tsaka Visitor Center. Yan kasi sa Mount Samat, pag pumunta ka, wala ka man lang masilungan. Dati. Meron ka dyan. May museum dyan sa loob. Yung kaya nga si Let hindi sumama Si Let Narciso namin, hindi sumama nung magpunta si BBM. Sobrang init. Sobrang init. Talaga init. Tapos bago ka maghahanap ka lang ng poste na medyo tatabingan ka. Yeah, and then matindi yan. So bago ka mainitan ng todo doon sa taas, hihiluhin ka muna. Hihiluhin ka muna dahil sigsag diba? Naranasan yon ni GM Mark Lapid. Kaya sabi ko, pagpatayo na nga. Pero doon po sa mga baka hindi nyo napapansin, ang natandaan nyo lang yung init ng panahon dyan. Dyan po sa may Mount Samat, meron parang museum dyan. May papasukan kayong parang tunnel. Tapos ikukwento sa inyo kung paano naglakad ang ating mga veterano nung sa Death March. Sa Death March. Maganda ring magpunta dyan, lalo yung mga bata. Kasi mga bata hindi pa mahihiluhin. At kaya pa nila akyatin yan. May mga ano yan may mga nagbibisikleta rin dati nung tayo ay nasa kasipagan pa ng pagbibisikleta. Isa yan sa ruta kung Bachero aakyatin niyang Mount Samat. Mount Samat. At lalo pa, at ang sarap kumain ng taro ice cream dyan. Kaya si Engineer RB Victorino nagpadala ng taro ice cream. Nabanggit lang natin. Ikaw, Engineer RB Victorino, parang ikaw may-ari ng paggawa ng ice cream. Yung taro ice cream. Sabi niya, pampalamig daw ng ulo. Pag hindi pa ho ninyo natikman yun, yung taro ice cream o yung gabi ice cream ng Bataan,
Ang laki ng nawala laki sa ng inyo. nawala sa inyo. Oo. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga barangay, 580, dyan sa Domingo, Santiago. Ano yan? Sampaloc pala, Sampaloc, Maynila. Sa Sampaloc. Sampaloc, mga taga sa Sampaloc. Maraming panaderia dyan sa Sampaloc. Oo, May talaga. 25,000 kayo each. Aba, paldo kayo ngayon, ha? Paldo kayo, ha? Okay, magtataas ng Magtataas presyo ng pandesal. Lalo na ng pandesal. Oo. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon, anumang gadget ang gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH o panonood sa DZRH para para madagdagan ang inyong pera Yan. sa araw na ito. Lakasan nyo at nang isinishare. Huwag nyo sinasarili Ayan. ang pakikinig at panonood sa DZRH. Talaga, ba't meron bang iba talagang silang... Hindi, medyo mahina lang. Mahina. Lakasan nyo. Nahihiya siguro baka mabulahaw yung sa kapitbahay. bagay. Ito ho yung pwede nyong lakasan ang inyong mga radyo at bulahawin ang natutulog na Nakapitbahay. Sabihin, tanghali na. Hoy! Sabihan nyo, tanghali na, may pasok ngayon. Ayan, Kahapon holiday, ngayon may pasok na. Oo. Baka kasi isipin holiday pa rin ngayon Talaga, may pasok na ngayon. May pasok, Pero ha? yung iba, dumiretso na. Yun na nga. Sinamantala na. Long weekend na. Saka pag alam niyo naman kami dito, kahit na medyo masamang balita, pinipilit nating pagaanin para naman kahit papaano mapapangiti pa rin kayo. Nabibigyan kayo ng pag-asa Yan. sa madilim na kabanata ng ating bansa. Ayan. At para kayo lalong swertehin sa araw na ito, Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! ang ating word of the day ay throwback. Throwback. Di ba dapat pang Huwebes ito? Yung Throwback Thursday. Throwback Thursday. Saan ba yun? Sa Facebook ba yun? O sa Yung Facebook? hashtag yun eh. Hashtag. But Thursday. Pero sige, Friday na Di rin. ba pwede Tuesday? Meron. Throwback Tuesday. Tapos yung Friday, Flashback Friday. Dahil doon sa simula ng letter. Iba-iba yan, kumbachero. Monday. Ano yung, Monday? Monday morning. Diba? Wednesday. Ano ba? Wow, Wednesday. Wow, Wednesday. Ganun pala yun. Ang bilis mag-isip. Ayan Throwback Thursday. Throwback Friday ngayon Flashback Friday. Throwback. Yan ang ating word of the day ay throwback. Ayan, tandaan niyo yan. Doon sa mga mananalo dyan sa atin sa mga taga Sampaloc, Maynila, para kayo magkamit ng ating medium component. Di ba, Kuyang Elmer Ngo? Ayan, Kuya Elmer. Magandang morning. Kumusta ba? Kumusta ba ang ating mga yero dyan? Ayos, maganda. Ngayon kayo dapat magpalit ng bubong. Oo, ito Ngayong yung panahon. na to, hindi yung pag umuulan na, saka pa kayo magpapalit. Kaya kung kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay, buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology yan. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Tinan mo naman. Hindi pa naman natin oras. Kuya Elmer, ayos ba? Ayos. Laban tayo dyan. Siyempre. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Lakyam si Chaphun, 6:40 na ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid.
Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Nanganganib na madiskaril ang idineklarang 2 linggong ceasefire matapos magsagawa ng mga pambobomba ang Israel sa Lebanon kahapon. Kinumpirma po ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na muling isinara ang Strait of Hormuz. Ilang minuto matapos ang malawakan at sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Lebanon na ikinasawi ng mahigit 200 na isa raw paglabag sa ceasefire sa pagitan ng Tehran at Washington. Wala pang senyales na aalisin ng Iran ang blockade sa Strait of Hormuz na nakapagdulot na ng pinakamatinding disruption sa pandaigdigang supply ng krudo sa kasaysayan. Nagmatigas ang Iran na walang magiging deal o kasunduan hanggat sinasalakay ng Israel ang Lebanon na ayon kay US President Donald Trump ay hindi naman sakop sa idineklarang ceasefire. Nagbanta pa si Trump na mananatili ang US military ships at aircraft sa paligid ng Iran at muling sisimulan ng pag-atake kung hindi susunod ang Tehran sa mabubuong kasunduan sa Islamabad. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Maganda morning! Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kaya ba? Kaya? Basta't sama-sama. Basta saba-saba. Kayang-kaya. Kaya ba natin to? Ayan. Lalo na't andyan ang pamahalaan na uma-assiste at umaagapay sa atin. At syempre, yung pananalangin. Oo, di ba? number one yan eh. Importante ho nun. Di ba, tayo, sa sarili ho natin, meron tayong kanya-kanyang karanasan Yan. sa buhay natin na yung bang ikinukwento natin lagi kung batsero na kung ano yung kalagayan natin, yung bang hindi mo ramdam yung hirap. Hindi mo nararamdaman niya ikaw pala ay mahirap. Yun ang pinakamainam no? Hindi mo nararamdaman ikaw ay mahirap dahil nakakaraos ka rin naman. Hindi ka naiinggit doon sa mga nakikita mong kapitbahay mo o sa social media. Nagsusumikap ka. Pero kahit na hindi naman ganun kalakihan ang kita mo, hindi mo napapansin, hindi mo ramdam na ikaw ay mahirap. Hindi ka nagmumukmok. Hindi ka sobrang lungkot at halos bayuhin at durugin mo ang dibdib mo sa sama ng loob, di ba? May mga ganun kasing tao kumbatsero. Lalo na kung ikaw yung matatawag na mababaw ang kaligayahan. Hindi masama yun. Hindi masama yun. Hindi masama yung matawag mo yung sarili mo na mababaw ang kaligayahan. Sapagkat ibig sabihin nun, meron kang contentment. Yun ang importante. Yung matutunan nating maging kontento. Ayan, no. Halimbawa, dati hindi mo napapansin,
pumapasok ka sa eskwela nakatsinelas ka lang. Napansin mo na lang na ikaw lang pala ang nakatsinelas sa buong klase ninyo nung may pumuna na bakit nakatsinelas ka lang. Oo, may kilala akong ganyan. Meron din akong kilalang ganyan eh. Parang kilala mo ba yon? Noon lang niya nakita, ay ba yung ano? Tsaka lang niya sinipat lahat ng mga paano mga kaklase niya. Na puro Mga nakasapatos pala ito. Mga naka-gross beef pala ito mga ito. hindi ba? Di ba? Yan po Oo. si Kumbachero. Inabot po ng grade 6. Hindi, ano na yun? First year na yun. First year na yun. First year na hindi nakatikim ng sapatos ang pan. Pumapasok sa eskwela, nakatsinelas. Sumasakay pa sa tricycle yun, ha? Papasok doon sa Actually, eskwela. yung mga ganyang karanasan, Kumbachero, naikukwento natin sa ating mga anak. Ibig sabihin ng Kumbachero, tayo ay magkakaiba man ng pinanggalingan, magkakaiba man ng itsura, magkakaiba man ng hugis ng ilong. One way or the other, meron tayong pinagdaan ng ganung klase ng karanasan. Hindi man eksaktong eksakto. Hindi man eksaktong eksakto. Kasi kapag lumalaki po yung sa sweldo lang, Kumbachero, naalala ko tuloy nung nagumpisa unang trabaho ko, 105 pesos per day lang ang minimum wage inabutan nyo ba yung 105 pesos Parang per day? hindi ko inabutan yun, Kumbachero. 1991 yun, Kumbachero. Tama, 1991. Minimum wage 105, pero ang saya-saya ko. At kumakasya, di ba? Kumakasya. May sobra pa nga. Nakapagpapadala pa nga ako eh. Tinan nyo na. Sabi ko, nung makapagpapadala ka pa, di ba? Tapos dumating yung punto, naging 127. Naging 145. Sabi ko, parang lumalaki yung pera ko Kaya nga, di ba? Tapos, halimbawa, ito, dagdag ko rin sa ganyan. Merong mababa lang. Alam mo naman, magpasweldo yun. Dati nating napasukan na yun. At tulong lang yun, tulong. Kaya nga, pag ikaw ay mapupunta sa isang lugar, halimbawa sa Prescon, na may pagkain, may pagkain, tapos nataon na tanghalian na. Nako! Swerte, kinukwenta ko na yun. Nakasave ako ng ganitong pangkain ko sa araw na ito dahil sa may pakain dito sa ano na to. Diba? Yun po yung binabanggit natin na lumalaki yung expenses mo batay sa kung ano ang meron ka. Kaya dapat talaga matuto tayong maging kontento. Kapag ka hindi tayo naging kontento, kahit na milyon-milyon pa ang tinatanggap mo araw-araw. Kahit mali-maleta. Kahit mali-maleta. Timba-timba. Hindi ka makukontento talaga. Wala ka ng kasiyahan. Contentment. Satisfaction. Yun ang yung pagiging mababaw ang kaligayahan. Dapat yata, yun ang ating word of the day. Mababaw ang kaligayahan. Di ba? Contentment. Yung mga taga Manila ba? Sila ba'y nakukontento na? Lalo na sa bigas. Kumusta ba ang bilihan ng 20 pesos na bigas? Sisilipin natin yan dito sa Maynila sa pamagitan ng ating average reporter na si Boy Gonzales. 6:57 ang ating oras. Tunying at Ka Jerry 2x2. 7:01 ang ating oras. Puntahan nga natin ang sabi ni Bailon ngayon, baka daw maiyak pa siya pang MMK daw yung mga kwento natin ngayon. Ayan, talaga. Si Bailon ngayon, may sigurado, meron sariling kwento rin yan. Kwentuhan mo, Bailon, si Parcon. Si Parcon nang matuto ng content. At kung paano ang pagbabudget. Ayan, Sobra importante yan sa pagbabudget. Yung bang habang lumalaki yung pumapasok sa bank account mo, nagugulat ka, ba't parang kulang pa rin? Ayun nga. Dahil lumalaki po yung expenses natin. At hindi mo pinag-aaralan ang gastusin ninyo. Inuulit natin, yung gastos sa kuryente, sa tubig, at kung ano-ano pa,
hindi ho yan ibinubukod na parang savings mo, na parang kasama yan sa expenses. Yan yung mga tinatawag na fixed eh. Fixed cost yan eh. Fixed expenses yan eh. Opo. Iba yung itinatabi mo as savings. Iba pa rin yun. Huwag mo itatabi yung pambayan. Dito, kumustahin natin ang bentahan ng 20 pesos na bigas. Meron pa ba? Meron pa ba tayong mabibili? Pero meron ng sistemang ginawa dyan, kumbatsero, ang DA, di ba? Meron. Na para hindi na humahaba ang pila. Meron, may digital, may schedule na may pala yan online. eh. Pwede ka na magpalista doon sa mga qualified lang ha. Doon sa mga qualified, pwede magpalista online. Mayroon ng sistemang ginawa diyan ng Department of Agriculture. Sana malaman niyo to, makinig po kayo ha. Meron na ba diyan yung mechanics? Inahanap ko nga kung batsero dahil nitong mga nakakaraan na ipadala sa atin yun eh. Yung po kasing digital, medyo hindi lang pala bago yan. Yung pagpaparehistro, yung appointment, magpapa-appointment ka kung Yun, kaya appointment. nga So kapag makikita nyo po yung 20 pesos na bigas, yung mahaba pila, yun po yung hindi alam na may appointment na pala. Yung hindi naka-appointment, nando sa pila. Kaya in the meantime na hindi pa ho nakakasunod, ang sabi daw po ni Secretary Kiko Laurel, dapat meron man lang mamiminandal yung mga tao habang naghihintay. Ayun, di ba? Di ba? Yan nga, tingnan nga natin dito sa Maynila. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, maagang pumila ang mga beneficiaryo para sa 20 kilong bigas sa Bureau of Plant Industry dito sa San Andres, Maynila. Sa San Andres, Maynila. Sa ilan sa kanila ay nagmistulang pumila pa ng alas 3 ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw at umabot hanggang kanto ng Quirino. Naku, ang haba naman ng pila dyan. Teka muna, wala bang schedule talaga dyan? Yung binanggit namin na kanina na merong online registration? Meron naka-online si Nanay. Sige nga. Anong oras po kayo pila, Nanay? Baba po ako ng bahay alas 2. Tapos po, pumunta po kung sakayan alas 2. Po, nakamulit yung pong jeep alas 2:30. Kaya nakarating po ako nito, 4:33. Aga. Pero nakapag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 p
naka-accredit na kayo. Opo, Ganon. registration na po yung Naka-register na kayo. Opo, naka-register. Sinabi, do sa Opo, pag si nanay, naka-schedule talaga ngayon, boy. Naka-schedule kayo ngayon na, nanay na. Opo, opo. Ah, ganun. Oh. Saan galing si nanay? Baka po, 3 araw ng pila po, Biyernes, Sabado. Ngayon po, pag naubos po yung bigas, 2 araw lang po ang pila. Sabado wala na. Depende po sa bigas sa deliver po. Kung meron pong 100 o 200, paligid 2 araw ang pila. Gaano karami ba nabibili? Gaano karami nabibili niya, boy? Pila, 20 kilo. Ang, 10 kilo po sa isang sa 10 10 kilo. Sa loob ng isang Bawat isa. pila. sa pila. Ang tukotapon talaga namin sa isa sinyo, kahit po sino sa amin. Halimbawa po nanay, pag Huwebes, pumila kayo, nakakuha kayo 10 kilo. Bukas ulit po, 10 Bukas, pwede ulit 10 kilo. Aba, ba't ganun? 30. Yun, 30. 30 kilo. Po, yan po ang allowed namin. Yun, 30 kilos a month. Saan dinadala? Isang buwan. Saan dinadala ni nanay? Yun ang pangkain nyo sa loob ng isang buwan. Opo. Ah, Pagkasa po sa konting anak. Ay, ilan ba ang anak nyo? 2 po. Ibig sabihin marami kayo. Hindi, 30 kilos. ang dami nun ah. Apo nyo. Opo. Nauubos yun? 5. Di ba? Ubus po yun, yung 30 kilo. Dati naman, nagduda na si boy. Kaya na Oo. po, siyempre. Wala kasi sa kanin, nanay. Mantika, toyo. Sobra tayo. Walang taon. Lagyan nyo naman ng kapirasong tuyo. Ayun na magagad na lalo. Ilang gatang ba sila magsaing sa isang saingan? Sa isang saingan po, ilang gatang po? Yung pong 1 kilo kalate isang araw.
Fair na yun, fair na yun. Oo. Halos hindi na po kami nagtitinapay eh. Puro kanin. Malakas talaga sila sa kanin. Oo. Sarap din yun. Taga sa Tama, Boy, tama. Boy, taga saan si nanay? San Andres na kayo. San Andres San lang. Andres, malapit lang dyan. Malapit lang. Santahanan. Manila. Malapit lang po. Malapit lang po. Ano itsura ng bigas, Boy? Ano pong taga San Andres po dito? Ano po nga itsura ng bigas? Anong klase? Maganda po. Ganda. Opo, Maganda. napakaganda. Kapag ibebenta, magkano? Benta magkano? 20 pesos na nga po isang kilo eh. Hindi, pag sa palay. Ang ibig sabihin, nanay, malaking tulong yung 20 pesos na kilo na. Kami kay President Marcos, binigay niya itong ganitong Programa. ginawa sa amin mahihirap. Lalo po ako, may anak ako may cancer, stage 4. O sa kukunin niyo, wala akong asawa, baano na ako. O, sa ko ba kukunin yung perang pinakain namin sa araw-araw? Kaya nga, minsan wala na kami ulam eh. Isa na kami sa itlog. At 10 piso makakain ka pa ng kanin. Oo, Diba? O isda o, makakabili ka ba ng... Kaya nagpapasalamat siya sa programa. Kita niya, wala nang... Budget na talaga. Budget talaga namin mahihirap. Anong- Kaya itong bigas na to, napakalaking Tulong. ginawa po sa amin. Ang presyo pala, Boy, tanong mo kay nanay, pag sa palengke binili, magkano ang bigas na ganyang kaganda? Pinakamababa po, 50 pesos. 50 pesos. biruin mo yun. Bawat 1 kilo, makatipid ka ng 30. 30. Oo. Opo. Gaano pa kalayo si nanay sa pila, Boy? Saan pa katalayo? Asan ba? Asan? Batch na po kami. 150 na po. Jerry Anthony, alas 8 pa nga start ang... Alas alas 8 8 pa. pa. Dapat pala inaagahan dyan. Kulay ang anak ko, pupunta sa PGS. Oo. Ano pangalan ni nanay? Ano pa pangalan ko, nanay? Aurelia Valoria po. Aurelia Valoria. Kayo po balo na Nanay Aurelia. Opo. Ilang taon na ho kayong balo? 60 anyos na po ako. Ilang taon po? Dapat na taon na po akong balo po. Namatay po yung asawa ko nung starting ata ng COVID. Ano ho hanap mo pinagkakakitaan ninyo? Wala na po. Yun lang po inatahan ko yung pension ko po sa SFS. Pension. Magkano ba pension niyo, nanay? Magkano pension niyo? Ano po, 7,000. 7,000. Kahit pa paano. Sa po lahat pinukuha yung pambayad ng kuryente. Tubig. Oo. Kaya yung ibang gamot naman ako sa chemo niya, rejection niya, doon ko rin kinukuha yung gamot. Mga anak niyo, may ano po trabaho? Natanggal na nga po sa trabaho kasi nga po may cancer. May sakit, Ngayon sabi naman ng kumpanya, naman pag yan, nagaling na siya, pwede siya bumalik. Matatagal lang po kasi isang taon pa po siya nag-graduate. Nanay Aurelia, naririnig niyo po ba kami? Si Katunying po ito, Nanay Aurelia. Opo. May GCash ba kayo? Wala po. Naku! Nako, Mario. Wala po account sa pension ko po. Pero wala po pension. akong Gcash. Bank account. Si Boy Gonzales, alam niyo bang maraming pera yan? Maraming pera ho yan. Si Boy, yung kaharap Yan, yung nyo. kaharap niyo na yan. Oo. At sa umagang ito, dahil wala kayong GCash, iaabot na lang niya sa inyo. Iaabot na lang sa inyo ni Boy Gonzales yung... Dapat po sa Diyos, may pambili ba akong gamot sa anak ko? Alam niyo ho ba? Nakakalunod kasi yung gamot na pang iinom, binibili, 1,000. Alam niyo ho ba kung magkano iaabot sa inyo ni Boy? Si Jerry, meron tanong, alam niyo na kung magkano iaabot ko. Hindi ko po alam. Hindi pa. Hindi niyo pa alam. Salamat lang po ako sa Panginoon Diyos. Abot po kayo sa akin. Dahil kayo ay nakapanayam ng 2x2, meron kayong 2,000 2,000. na iaabot sa inyo si Boy Gonzales. Pwede na po, Salamat po, Lord. pwede na po ba yan, Nanay Aurelia? Opo, salamat po. Malaking tulong po sa anak ko. Opo. Sige, tsagaan nyo lang muna yan. At habang naghihintay kayo dyan, ay aalipin po kayo ni Boy Gonzales dyan. Opo. Sino ho ba yung mga kasama nyo dyan, na katabi ninyo? Mga kakilala nyo ba sila? Ano po,
Mga kakilala nyo ba sila? Yung mga Ito po, kasama ko po. Kakapatiran ko po sa MCGI. Ayun, magkakakilala pala sila. Mga magkakakilala. Oo. Si Brad Tuning. Sila po kayo. Dalawa po ko. Dalawa kayo. Ayan, dalawa rin sila si Nare. Ulitin yung pangalan nila. Aurelia Valorio po. Aurelia Valorio. Aurelia Valoria. Ayan. Basta may 2,000 kayo kay Boy Gonzales. May 2,000 kayo kay Boy Gonzales. Bibigyan 2,000 niyan. Mabait yan. Mabait yan. Mabait na tao yan. Mabait yan si Boy Gonzales. Iglesia yan. Marami yung sideline yan. May patahian yan. Si Oo, Boy may Gonzales. patahian po yan. Oh. Boy. Yes. Teka muna, tingnan natin. Silipin nga natin. Gano'n pa kahaba ang pila? Asan ang dulo? Ang dulo dito tinan mo, ito lang, kapiraso lang ha. Pero ang niya, dinaanan ko kanina hanggang Quirino. Nagsimula ako Quirino. Oo. Ito sa Nandisto, tapos sa Quirino. Yan lahat ang nakapilang yan. No? Ayan pala, yung mga nasa gilid na yan, mga nakasalampak sa gilid, ano? Oo, meron ng mga pinapasok sa loob. Oo. Pero ang start na magbibigay, sabi ng mga security doon, nasa alas 8 ng umaga pa. Oo. Pumasok ako sa loob kanina, may mga upuan na doon. Yung mga... Haba ng pila. Yung pila. ng pila. Kita niyo yung pila, nakasalampak. Iba raw, alas 2, dito na nakahiga. Natulog na raw dito sa kalsada. Ayan. Tanungin mo nga yan kung anong oras pa sila dyan. Anong oras kayo pumila dito, nanay? Atay? Anong oras pa kayo pumila? Okay. Alas 3. Madaling araw. Alas 3 na madaling Alas araw. Hindi, pero dapat maapuran na yan. Masyadong mahaba yung pila na yan. Oo. Masyadong matagal. Hindi pa ba nagbubukas, Boy? Ang start daw ay alas 8, sabi ng gwardiya. Pero yung iba nasa loob na. Pero lahat sila ay may online appointment, Boy. Meron na kayong online appointment po, lahat. Meron na po. Naka-schedule sila ngayon. Naka-schedule sila ngayon, patingin nga. Naka-schedule po kayo ngayon? Patingin po. WD. Hindi. Ito yung Boy, ito yung sinasabi ko. Meron kasi Boy na parang appointment system na ginawa ang DA na dapat malaman ng ating mga kababayan na sila talaga ang pangunahing beneficiary nito. At naka-schedule sila sa particular na may araw. schedule. Kumbaga, hindi ka pupunta dyan nang wala kang schedule. Parang appointment system. Ito, kumbachero, Benteng Bigas Appointment System. Naka-schedule po ba kayo ngayong araw? Opo. Naka-schedule na po kami ngayon. Ngayon ang pila po namin. Paano nila nakuha yung schedule? Paano kayo nakakita? Saan nyo nakakita yung schedule? Yung sa may computer po, nakaregister na po kami. Ayun. Register. Schedule na sila. Pero Tapos ipapakita Mahaba lang pa rin. yung halimbawa, yung senior Mali. ID. Oo. Hindi, ito yung... Kaya nagkaroon ng appointment system online para hindi magkaroon ng ganyang pila. Oo, Mukhang may kulang pa. Oo. Ito nakalagay pa Boy dito. Mamili ng oras at petsa ng inyong pagpunta sa Kadiwa BAI. Ito yung sample nito, BAI, kung saan man, 'di ba? May Kaya schedule Kumbaga hindi Anong po ulit? Oo. Nakalagay po ba doon kung ano oras kayo pumili ng oras para pumila? Hindi naman po ata paiba-iba. Hindi pa nila alam. Palagay ko, Boy, hindi pa nila... Nakalagay kasi doon kung anong araw sila dapat pumunta, Boy. Oo, para hindi sila dagsa dito. Pero mo, pila. Alas 3 ka na madaling araw, dito na nakaiglip yung iba. Tsaka teka muna, nakalagay dito sa ibinigay ng Department of Agriculture, ang bentahan ay isinasagawa mula alas 6 a.m. ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Yan kamo alas 8 pa raw, sabi lang Hindi. Boy, baka pwede mong puntahan mamaya sila mismo dyan, yung in charge, nangangasiwa dyan. yung enkargado. Para malaman natin. Ako mamaya, malaman ko yung lahat. Bakit, at sabi kanina ng isa sa mga security na nakausap ko kanina, na
ang start daw ng alas 8 na umaga. Kasi kanina, bago tayo mag-report, pinasok ko yung loob eh. Ang nakaupo pa lamang, hindi pa puno yung upuan sa loob. At wala pa akong nakitang bigas doon sa venue ng bentahan ng bigas. Saan yan ulit? Beer plant, Bureau Plant sa anong San kalye yan? Andres. San Andres. San Andres. Okay. Thank you, boy. Thank you, boy. Balik sa'yo, Anthony at Jerry. Ito, kumbachero, sana maipakita natin tong link, Ito pong link ay www.da.gov.ph/data-hyphen-privacy-notice. Ayun. Oo. Anyway, ito pong itong nakalagay po, nakasulat, Benteng Bigas Appointment System. Ayan, Nakasulat dito ang mga itatanong dito kung bachero, last name, unang pangalan, gitnang pangalan, address. Ikaw ba'y rehistrado na sa Benteng Bigas meron na project? At sagot ka, oo o hindi. Kaya, Piliin ang kinabibilangang grupo, senior citizen, 4P, solo parent, PWD, driver, tricycle, jeepney, PUB, etc. Tapos, i-upload mo ngayon dito yung valid ID mo. yun, oo. Pagkatapos, pa kayo sa pagpunta ng Kadiwa? First time bang bibili ng 20 pesos bigas? O bibili ng bigas dati nang nakarehistro? Ilang kilo bibilin mo? Nakalagay. At ito pinaka-importante, mamili ng oras at petsa ng inyong pagpunta Ayun. sa Kadiwa BAI. So, hindi mo kailangan, kung marirehistro lahat ng mga sektor na to, hindi mo kailangan pumila ng maagang maaga sapagkat Kaya nga pipili ka ng oras mo. Ang pipila na lang dyan yung hindi nakarehistro. Yung hindi nakarehistro. Oo. At hindi na dapat pumila kapag Oo. hindi pa nakarehistro dahil masasayang lang yung oras na sayang uubusin ninyo, Katulad yan, yung mga nakasalampak dyan na natulog. Pero, Kawawa naman yung... Siguro maipalaganap itong itong link na to. Sayang Mas mabilis. At mas maganda maayos yung sistema. Ito naman, sabi nung Nanay Aurelia, ang laking tulong daw sa kanila itong programang ito. Ay, ba't ba yun? Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Bahat. Araw ng Friday, April 10, 2026. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Iran muling isinara ang Strait of Hormuz matapos ang serye ng pambobomba ng Israel sa Lebanon. 10 piso kada litrong fuel subsidy sa mga PUVs. Kasado na sa susunod na linggo. Mahigit 3 pisong rollback sa diesel posibleng ipatupad sa susunod na linggo. NBI Director Melvin Matibag tiniyak ng pagdalo sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Opo. Bangkay ng 2 crew ng bumagsak na Cessna plane sa Dinagat Island natagpuan na. At Grab driver sinuspinde sa pambabasto sa aktres na si Cyriel Manabat sa social media. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Bahat. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. 7:21 ng ating oras. This time check is brought to you by Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:28. Tuloy ang mga pangunahing balita. Na-recover na ang mga labi ng 2 crew members ng bumagsak na Cessna plane sa Barangay Navarro, Tubahon, Dinagat Island.
Kasunod ito ng pinagsanib puwersang operasyon ng mga otoridad sa pamumunan ng Incident Management Team ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bukod sa mga labi, na-retrieve na rin ang ilang personal na kagamitan ng mga biktima at debris mula sa bumagsak na Cessna plane. Samantala, matapos ang kaukulang procedures at assessment ay formal namang tinapos ang search and retrieval operations. Humingi ng paumanhin ng Grab Philippines sa aktres na si Cyril Manabat dahil sa inasal at pambabastos ng isa nilang driver partner at mga kaibigan. Ayon sa Grab, sinispinde na nila ang TNVS driver matapos umanong magbitiw ng malaswang komento sa social media nang i-post niya ang larawan ng aktres habang kasama niya. Naging pasahero niya akong batsero eh. Nagpa-picture, pumayag naman Pumayag pa magpa-picture. yung Pero yung ginawa niya ng nag-post. Sinakyan pa ito ng mga kaibigan ng driver sa comment section at nag-post ng nakababastos na mga komento. Pero alam nyo, itong driver na to, hindi dapat bine-blur yan eh. Kasi yung biktima ba't yung biktima? hindi naka-blur. Yung nambastos, naka-blur. at pinagbigyan ni anong pangalan ng artista? Si Cyril Manabat. Oo. Pinagbigyan niya na siguro siya pwede ko bang pa-picture? Oo, pagbibigyan niya. Tapos Oo. ipo-post niya ng kung ano-anong At kung ano-ano pinagsasabi niya. Ganon din na po ni Manabat ang insidente at iginiit ayan, hindi na naka-blur. Ayan, tama, yan ang dapat. Ba't natin tatago yan siya nga ang ng bastos, ng balahura. Ganon din na ni Manabat ang insidente at giniit na hindi niya ito palalagpasin at inaasahan niyang aksyon ang naturang platform. Ayon sa aktres, hindi dapat ituring nalibangan ang ganitong uri ng asal. Tama. At hindi, Ayan. Ano raw? hindi ito katanggap-tanggap na maranasan ng sinuman sa araw-araw. Dadalo si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment hearing ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte sa Abril 14. Ito'y makaraang mag-issue ng subpoena kay Matibag ang House Justice Committee. Inatasan ng House panel ng opisyal na magsumite ng certified copies ng kanilang investigation records hinggil sa umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Nangyari ang naturang pagbabanta ni VP Sara sa isang live social media broadcast noong November 2024. Ang subpoena ay nilagdaan ni na Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, Speaker Faustino D. at House Secretary General Cheloy Garapil. Nanindigan ang Kamara na itutuloy nila ang impeachment hearings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. Ayon kay House Justice Committee Chairman Jervil Luistro, tuloy ang nakatakdang pagdinig ng komite sa Abril 14. Ito ay sa Martes. 22 at 29 para talakayin ang impeachment complaints. Kasabay nito, pinaharap ng Justice Committee ang abogado ni VP Sara, si Attorney Michael Powa, para tumistigo kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng DepEd nung kanyang panunungkulan bilang Chief of Staff. Idinilwistro ang impeachment proceedings ng mababang kapulungan ay constitutional, rules-based at nakaangkla sa pananagutan, salungat sa iginigiit ng kampo ng pangalawang Pangulo. Sa ibang balita, magpapatupad ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Transportation ng Service Contracting Program para sa mga jeepney at iba pang public utility vehicles. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babayaran ng gobyerno ang mga operators at drivers ng 40 hanggang 100 piso kada kilometro. Bukod pa ito sa kita mula sa pamasahe ng mga pasahero. Magsisimula ang implementasyon ng programa sa Abril 15. Target itong masaklaw ang humigit kumulang 50,000 PUVs at 1,000 operators sa buong bansa. Inaasahan naman na makikinabang sa programa ang nasa 15 milyong commuters. Isasagawa ang programa sa mga off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang mga pasahero kahit lalagpas sa rush hour. Bukod sa lalagyan din ng GPS monitoring ang mga sasakyan upang matiyak ang maayos na serbisyo. Inaasahang magkakaroon ng tapyas presyo sa diesel sa susunod na linggo.
Ito yung makaraang maramdaman na ang epekto sa global oil market nang napagkasunduang 2 linggong tigil putukan sa pagitan ng Iran at Amerika. Batay sa unang 3-day average mean of Platts Singapore o MOPS, posibleng bumaba ng 250 to 350 ang presyo ng diesel. Tinataya namang walang magiging paggalaw sa gasolina, ngunit hindi pa rin inaalis ang posibilidad na magkaroon ito ng 1 peso per liter rollback. Muling isinara ng Iran ang Strait of Hormuz kasunod ng seri ng pambobomba ng Israel sa Lebanon. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, agad na isinara ng Iran ang Strait of Hormuz ilang minuto lamang matapos ang malawakang pag-atake ng Israel. Paliwanag ng Iran, ang ginawa ng Israel sa Lebanon ay may tuturing na labag sa napagkasunduang ceasefire. Sinabi ni Muhammad Bagher Ghalibaf, parliamentary speaker at head negotiator for talks ng Iran, dahil dito ay wala ng rason para matuloy ang truce negotiations sa 10-point proposal. Alas 7:34 na ng umaga, epektibo na simula ngayong araw, Abril 10, ang implementasyon ng 4-day work week para sa school-based non-teaching at related teaching personnel ng Department of Education. Sa memorandum na inilabas ng DepEd nitong Huwebes, pinayagan na ni Secretary Sani Angara ang work from home hanggang sa June 5 o sa kasagsagan ng end of school year break. Una nang nagpatupad ng work from home setup ang DepEd sa mga tanggapan nito, pero hindi pa kasama roon ang mga guro at staff sa eskwelahan dahil naghahabol pa ang mga ito sa pagtatapos ng school calendar hanggang March 31. Inamyandahan ng DepEd ang nabanggit na protocol bilang bahagi ng energy conservation efforts ng pamahalaan. Susunod! Dito po! Sino itong magandang aktres na hiniwalayan ng rich boyfriend Aba? matapos matuklasan Na ano? na itong magandang aktres ay Ano? binabati nga ho pala natin si Ka Jerry Labasan, Ay, si Ka Bet Labasan, Ate na Bet laging, Labasan. nakatutok. At nakatutok din pala sa atin itong kompalan to hindi pa to todo patikim pa lang to. Patikim pa lang to. Itong si Nips Nips anak ni Charm. Happy birthday, Nips. Nips. 17th birthday mo pala, Nips. Yan. Ito hong magandang aktres ay nahiniwalayan ng rich boyfriend matapos matuklasan na ito'y sumasideline. Nako. Kasoji Jimenez sumasideline daw. Naman. Si Kasoji Jimenez ay laging nakikinig. Si Ka Josie. Si Ka Arthur. Diyan sa Lingayen, Pangasinan. Para palang yung lagi nakikinig sa atin, yung nagbe-birthday na si ating baby Nagales Martin at Mary Grace Nagales. Ating baby, happy birthday. At ating Mary Grace Nagales, happy birthday. Happy birthday. Colonel James Brillantes. Happy birthday. Hindi niya birthday. Hindi ba? Magandang umaga lang. Yes sir. Yan. Sino yan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Dahil balita. 7:37 ang ating oras. May nanalo na! Diyan sa Sampaloc, Maynila. Doon ang ating malakas agent kasama ang Pride Detergent, Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Katonying Ka Jerry, talaga namang pipila pala yung mga kababayan natin dyan sa may San Andres. Dahil kaninang alas 3 na madaling araw, naabutan namin yung pila niyo. Kala namin mga hihingi ng tulong sa DSWD. Yung pala, bibili ng bigas. Pagbili ngayon ng bigas, pipila na natutulog ka na sa pila habang hinihintay mo magbukas yung tanggapan ng gobyerno. Napakabigat dahil ang presyo nga pala, naglalaro na sa 60 to 63 pesos yung Gold mga... Cup. Si Mandoming, 56 pa pala. Si Mandoming. Oo. Ito nga, ito pa yung huling stock na nabili ni tatay na ating winner ngayong umaga. Dahil yung mga bagong stock daw ngayon, aabot na ng 1.6 yung 25 kilos. Kaya naman kapag ni-retail,
talagang ang tutubuin na lang 2 piso. Kapag humigit ka pa ng 2 piso, talagang wala nang bibili sa'yo. Magandang umaga, tay. Magandang umaga po, DCRH. Oo, tatay, pangalan nyo? Danilo Ortiz po. Si Tatay Danilo, palagi naka-tune in sa DZRH. Meron siya maliit na tindahan, pero ramdam na ramdam nyo rin yung taas ng presyo. Opo. O sabi kasi, walang magiging paggalaw sa mga presyo ng bigas, sa mantika. Ang mantika, magkano tinaas? 1290, 1450 po. No, so nasa 200 piso na rin yung tinaas ng mantika. Ang bigas, magkano naman na tinaas? 15, 16 na nga sa iba eh. O, pero siya at least, naibibenta pa ng mas Kahit mababa. 2 piso po, pwede na ma. O, gano'n na ang presyuhan. So talaga, epekto na ito ng langis. Opo. Oo, katunying ka, Jerry. Palagi kang nakatutok sa DZRH. Opo, simula pa ng binata pa tayo, DCRH. O, kasi nung pinata daw to, hinete. Dati po kang Jackie. Aba, San Lazaro, Santa Ana po. matindi. Kaya lang, layo na ng... Nasa Lipa, Batangas na po. Oo, At saka nasa Lipa na eh. Panawan, opo. wala na ba sa Carmona? Wala na po, wala na po. Wala na rin. Nabenta na po yata yun. Ayos. Kumusta naman? Sampulan nyo nga kami ng paghiya nyo. Hiya. Pag sapo sa karera, Oo. siyempre po paglarga po nagsisigawan kami para di magkasarahan. Yun. Ganun lang po. Pag inaano niyo yung kabayo, hiya! Yeah. Batar. Sumusunod po ba pagka sinisigawan nyo lang? Yung iba po, nagre-respond, yung iba hindi naman po. Paano nga? Isang bagsak pa nga, tatay? Yeah! Talaga. May command. Susundin talaga ng... Pagka ganun talaga. Tapos pagka tumawa na, si Eng na yun. Si Matar. Pero, tatay, matanong ko lang palagi ka nakikinig sa DZRH. Sino paborito mong announcer tuwing umaga? Wala pong iba kundi si Mr. Anthony Tabernas, Boss Jerry Baha. yo! Jerry Baha, ito meron ka 1,000 pieces. Yuhu! Salamat po, sir. Ito, kailangan masagot mo yung ating word of the day para makuha yung ating medium component. Medium component. ang alam ko po sa word of the day, throwback po. Throwback! Yun, nadali. Dahil dyan, nadali mo ang ating medium component. Hatid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH. Alagang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin datanggaping grocery mula yan sa ECS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamabango, pinakamabula, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Sail Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! And speaking of labahan, di mo nalalabhan, isusot mo na habang naghihinete ng kabayo, ang pinakabagong design ng DZRH t-shirt na minomodelo ng kapitbahay nyong, hinete na may malalim na dimple. Yun. Maraming po salamat sa cast ng DCRH, lalo na pa kay Sir Anthony Tabernas at si Jerry Kasama Baha. kanina, babatiin mo taga Nueva Ecija. Binabati ko po si Mayor JJ Yambao Gutierrez at yung aking kaibigan na si RL Gutierrez po, trainer po. Saan bayan yun? Saan bayan, Kuyang? Nueva Ecija po, San Leonardo, Nueva San Ecija po. Leonardo. San Leonardo. Yun. Nueva Ecija po. Yes, sir. Okay, thank Salamat you. po. Naku, maraming salamat at syempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos na agad umutong sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH, Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Race number 6, Sherwin Batal Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Thank Sherwin, you. at sa lahat sa mga nakikinig sa atin. Kayo po ang dahilan, kaya kami number 1. Katulad ng isang nakikinig sa atin ngayon, kumbatyero, na naghahatid ng anak sa eskwelahan. Sino yan? Si Asek Marcos Parin Lacanilaw. Si Asek Marcos Parin Lacanilaw. Inihahatid daw niya sa eskwelahan yung kanyang mga anak na sina Johan at Otep. Oy, Johan at Otep. Ayun, Johan at Otep. Mag-aral kayo mabuti, ha? Mag-aral kayo mabuti. Diba bakasyon ngayon? Meron pang pasok kay kumbatsero. Meron pa. Meron pang pasok. Anong grade na ba Baka nito si trisem Johan? yan yung trisem. Oo nga, no. Johan, anong grade mo na ba? Otep, anong grade nyo na ba? Yan. Thank you. 7:42 ang ating oras. Na nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Kumbatsero, napapansin ko medyo madalas ngayon ang acid reflux o yung GERD sa mga kababayan natin, ha.
Pero karaniwan, inaapula lang natin ang hapdi, hindi yung tunay na sanhi. Ay, alam mo, kumbatsero, parang makinang na-stuck yan tiyan. Kapag ka hindi maayos yung galaw ng pagkain, nagkakaroon ng gas sa ibaba na nagtutulak naman ng acid paakyat. Kaya kung iilang probiotic strains lang ang iniinom mo, baka hindi nito naaabot ang bahagi ng tiyan kung saan nagsisimula ang problema. Eh, dyan napapasok yung BioPro. May 19 na probiotic strains na nagtutulong-tulong para alagaan ang buong digestive system mula tiyan hanggang colon. Parang nagtatanim ng good bacteria para maalis ang sanhi ng gas at discomfort. Sa BioPro, hindi lang tinatakpan ng sintomas, inaalagaan ang buong digestive system para mas magaan ang pakiramdam araw-araw. Hanapin lang po ang BioPro sa mga Mercury Drugstore sa di ba pang leading drugstores nationwide. I-add to cart nyo na sa mga online shopping platforms. BioPro, ang inyong daily probiotic partner. 7:49 ang ating oras. Meron tayong update sa naganap na hazing sa PNPA. Ano latest? RH52 Edniel Parosa. Kami na dyan! Nasampahan na ng kaso Jared Anthony itong 3 kadeteng inaresto dahil sa manay pamamaltrato sa kanilang underclassmen sa loob mismo ng Philippine National Police Academy. Ayon sa pamunuan ng PNPA, na-file na itong reklamo sa anti-hazing o paglabag sa anti-hazing law at nasa kusudian na nga itong mga suspect ng Criminal Investigation and Detection Group. Bumaharap din sila sa hiwalay na administrative proceedings maliban sa kasong kriminal. Sa hiwalay na pahayag ngayong umaga, sinabi naman ng National Police Commission na bumuo na ito ng task force upang maimbestigahan itong insidente. Kinumpirma sa DZRH News ng isang source mula PNP ang ulat na nagkukwento kung paano umano pinarusahan itong 3 third-class kadet ang higit sa 20 plebo noong Biyernes Santo gamit ang pagpahid ng chemical sa katawan. Makikita pa sa mga larawang nakuha ng DZRH itong mga lapnos at sugat na tinamo ng mga biktima sa kanilang mga likuran. Giit ng NAPOLCOM, bukod sa 3 suspect, hindi ligtas sa pag-isiyasat ang mga may indirect participation sa nangyari at ang otoridad na dapat sana'y mag-iimplementa ng proteksyon at disiplina sa mga nasa loob ng barracks. Bilang bahagi ng procedure, inalis na rin muna itong tactical officer of the day noong araw na nadiskubre ang umano'y hazing. Ako sa Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay, kumbatsero, Ah! kung may plano ka na mag-upgrade ng sasakyan mo, aba perfect timing ngayon. Ay, oo. Kasi nandito ang Cherry Auto Philippines sa Manila International Auto Show hanggang April 12 Aba. sa World Trade Center. At hindi lang basta display ha, tampok dyan ang Tigo Touring at ang 7-seater na Tigo Grand Tour. Swak sa family trips at long drives. Aba, kung gusto mo naman ng mas tipid at future ready, meron silang Tigo Cross HEV at 7-seater na Tigo REV LE. Ayan. Ito yung hybrid at electric na. Iyan. At ito magandang balita. Pwede mo tong i-test drive. Correct! Pumunta lang sa UAAGI Performance Center sa labas ng World Trade Center Hall para ma-experience ninyo ito. Malapit lang to, kumbatsero. Dito sa may kanto Dito ng Roas Boulevard at Buendia. Correct. So kung iniisip mo nang mag-upgrade, Abay, sulitin mo na ang trade-in deals, MIAS, MIAS exclusive promos at special offers ng Cherry. huwag palampasin ang MIAS 2026 hanggang April 12. Love your journey with Cherry. Pangunahing balita sa showbiz. Oy, birthday nga pala ni Attorney Cam ngayon. Attorney Cam. Attorney Cam, happy Cheryl birthday. Agami Molina, happy birthday. At Meron ba tayong breakfast or lunch dyan? Meron siyempre, baka bigla na naman pumasok dito at mag-abot na naman ng sobre ang si Attorney Cam. Aba. Alam mo naman ang MBC. ES Ralph Recto, magandang morning. Magandang morning. Nakatutok daw sa atin ang Balakajag. Totoo ba na may mga changes na magaganap sa BCDA? Aba, Subok na matibay. subok na matatag.
Belated At, happy birthday daw kay Bossing Edgar Alan Butch Abalon ng PMA Class 88. Ganon din kay Filimon Jojo Radam. Happy birthday sa inyo. Binabati kayo ng mga mista sa 88. Uy, Secretary Elaine Masukat, Secretary Elaine, magandang morning. Totoo ba itong Secretary. balita na si Secretary Benny Laguesma ay Hindi natin nakakausap. papalitan na? Meron na bakit? daw pong Bakit itatalagang naman? bagong Labor Secretary dahil mukhang may Naka-medical leave ba? karamdaman itong si Secretary Benny Laguesma. Oo. Secretary Benny, pagaling po kayo, Pagaling po Secretary. kayo, Secretary. At we miss you. We miss you. Kaanghilito David dyan sa lokal ng Project 4. Magandang morning. Napansin niya kaagad. Napansin mo pala, ha? Ang bilis ng ang galing ng tenga. Ang tindi ng antena mo, Kuya Lito. Si Boy Gonzales na bahala doon. Oo, si Kuyang Boy Fabian at si Ate Lani nahulaan na yung ganon? showbiz report. Itong Tita magandang Morley. actress na hiniwalayan ng rich boyfriend dahil sumasideline pala itong magandang actress at nag-escort service. Ha? Ano ba yung escort service niyo? Baka may wangwang yan. Oh. May wangwang ba yan? Kuya Obet, Ate Gigi, may wangwang ba ito? Ihatid sa atin ating showbiz legend Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao at long life! Saan ka ba naglalagay? Namimiss ka na namin, Lagi ka namin hinahanap. Ako, naghanapan tayo. Pero kahanapin nyo itong aktresa na ito na Clue! napaka-sexy. Pero dahil pang-walk as in pera-pera ang laban. Ganon. Oh, ganon. Pag malaki ang pera, bongga ang serbisyo at hindi Bakit? Rich naman yung boyfriend ka mo. super rich. Oh. Super rich. Bakit mo nasabing super rich? Aba, ay nagmamayari ito ng isang napakalaking business. At ano? Ano Anong business? business yan? Aba, Ay! Pwede bang pwede Tama kayo ngayon lang ako nagkwento. Mukhang makukulong pa yan. Mukhang hindi ako rehas na bakal. pwede bang magsanla dyan? Pwede magsanla? Sanla ka. Ito ang kwento. Sige. Yung si aktresa noong pa napapabalitang pawok ito. Ngayon, ayaw ito ng kanyang pamilya dahil super rich nga yung pamilya. Baka isahan to si Si businessman. I-sinet up nila itong si aktresa na nagdatong sila. Kumbaga parang sinet up. Subukan niya. Baka totoo nga, binigyan ng malaking halaga. Tiklo. Yun na. Pumayag. Kaya ang ending, itong si mayamang businessman, iniwan. Karakaraka. Hindi, parang Tita Morley, eto may nagme-message sa akin si Kuya Aris eh. Ano sabi ni Kuya Aris? Kuya Aris eh. Sabi ni Kuya Aris, parang ang ginawa daw testing dyan, ayaw maniwala nung rich kid eh. Ano tawag mo? Pawok? Pawok. Hindi. Wala, hindi totoo yan. Sige, sabi raw. Merong isang kasama nila doon, minessage tong actress. Pwede ka ba? Magkano? 600 daw, 600. Ha? 600. 600? 600. 600,000. At pumayag. Yun daw. So Kaya nga, sinet up. Sinet up. Ang ending, iniwan siya ni boyfriend. Kumbaga parang, yung kasabihan na naghangad ng isang salop. Ano? Naghangad ng kagitna. Isang salop ang nawala. Mali pa. Ayos na sana. Alam mo ba, Morley? Alam mo ba? Na alam pala yan ni Admiral Adeluis Bordado. What? Alam niya. Nalaman na raw niya. Nakilala na raw niya. Ganon. At gusto pa raw nga niya sanang magpasuri ng alahas. Ano tawag doon? Magpaasay. Magpaasay. Gusto niyang pumila. Hindi. Doon sa negosyo ng lalaki. Alam mo ba, nakikinig sa atin si Grace Ansano. Ano sabi ni Grace? Sabi ni Grace Ansano, birthday daw nung kanyang nag-iisang kapatid na si Mike Berha.
Senior citizen na pala si Mike Berha. Happy Tingnan mo birthday. Mike Berha. yun. Tsaka si Cap Chito Balmusina ng Holy Spirit. Ng QC. Ay birthday pala, sabi ni Reynadar. Sigurado, happy na si Mami Sherry Ramirez dahil yung umaga, kulang na lang maghumawak ng placard. Pag-welga na dahil hindi ako nakakapag-report. Yun nga. Yun ang problema. Marami naman. Tawag kami ng tawag. Walang sumasagot. Ano ba, may problema ba si Engineer John Mercado? I love you! Yan ang ating DCRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Paring Het, take it away. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2! 2 por 2! Kumbachero, sa dinami-dami ng mga programa ngayon ng gobyerno para maibsan yung sitwasyon ng ating mga kababayan, mahirap na sitwasyon ng ating mga kababayan. Dahil sa krisis ngayon. Kumbaga, aligaga ang pamahalaan natin Pero yung implementation ng mga programa, kung magkaminsan, dun sumasabit Sumasabit. Yung bang ang ganda-ganda ng intensyon, tapos sa implementasyon nagkakaproblema. Imbis na ang umibabaw yung benepisyo, yung kagandahan ng programa, ang manaha-highlight ay yung problema. Tulad nito, itong 20 pesos bigas. Tingnan mo yung sinabi ni Aling ang laking tulong po nito. Hindi ba? Kaya lang alas 2 pa lang ng madaling araw, ando na sila, ang haba na ng pila. Kino-coordinate po natin yan sa Department of Agriculture ngayon. Ang sabi nila, iba pala daw ang setup dyan sa San Andres dahil yan ay under BPI cooperative. Cooperative daw ang nagpapatupad dyan. Baka pwedeng magkaroon na ng isang isang sistema, yung uniform system. Uniform. 8 a.m. to 5 p.m. daw pala ang schedule dyan kasi under cooperative yung operation. Pag-isahin na natin. Dapat isa na lang. Yung online, ang ganda nga nung sinimula na yun ni Secretary Chu Laurel na online registration. Parang online scheduling, appointment para wala nang pila. Ito, nasira yung ganda mas na-highlight yung problema. Sana po makapag-adjust. Imagine niyo po ang presyo po ng bigas, ito hindi overpriced to Ang presyo po ng bigas sa palengke is from 48 pesos. Yung medyo maganda na to, 48 to 62. Nakita niyo yung si Manong na 48 pesos to 62. Magandang bigas po 'yon. At sabi po ni Aling Aurelia, yung itinitinda na 20 pesos na bigas, magandang bigas. Magandang bigas. Ang halaga daw nun sa palengke, mga 50. Mga 50. Imagine mo, makakatipid ka ng 30 pesos bawat kilo. Ang konsumo nila sa isang buwan, kinakapos pang araw, 30 kilos per month. Ilan lang sila sa bahay nila. Imagine niyo po yung matitipid ng ating mga kababayan. Pero sa kabila ng kagandahan ng programa, ang naha-highlight, yung haba ng pila, yung madaling araw pa lang nandoon, sana po yun ay magawa ng paraan, especially yung mga nasa baba. Pwede naman pong mag-adjust. Halimbawa, alas 8 kayo magbubukas talaga. Nakita nyo napakahaba na pila. Ano ba naman yung magbukas kayo ng alas 6? Masama ba yun? Mahihirapan ba kayo doon? Adjust. Yung compassion. Yung, nagbibigay tayo ng tulong, dapat lubos-lubusin na natin. Ayun. Lubos-lubusin na natin. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend!